So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison ulit tayo between sa mga budget smartphone today, Infinix Smart 9 versus the Oppo A3X. Ano kaya maganda i-purchase ngayong 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So another phone comparison na naman po ang ating itatakel, and this time, ang topic naman natin is Infinix Smart 9 versus the Oppo A3X. So itong smartphones na to ay parehong budget smartphone or entry-level smartphone today na pwede natin ma-purchase ngayong year 2024. So baka yung mga ibang consumers ay hindi pa nakakabili ng pamasko nila or pamasko nila sa sarili nila at nagde-decide between dito sa dalawang smartphones na to. Ayan po, hopefully itong phone comparison natin ay makatulong sa inyo sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphones na to. Meron tayong two variants niyan. Meron tayong 3GB64 at 4GB 128. So yung 3GB64 nagkakalagay ng almost 4,000 pesos. Tapos yung 4GB 128 nagkakalagay ng almost 5,000 pesos. So tinignan ko rin to sa official store ni Infinix sa Shopee. So pakita natin. Infinix Smart 9. So, si Infinix Smart 9 ay meron 3 variants. So, meron tayong 3GB64, 3GB 128, at 4GB 128. So, marami kayong option dito sa mga smartphones na to. Pero, yun nga, hindi sila nagkakalayo ng presyo kasi dito sa official store ni Infinix sa Shopee, yung 3GB 64 is 38, 4GB 128 is 44, tapos 3GB 128 is 41. So, I suggest, go for the top of the line, which is 4GB 128, na nagkakalaga lang ng 44 mga ka-J-Vlog. Tapos si Oppo A3X naman, meron din siyang kapareho ni Infinix Smart 9 which is 4GB 128. Medyo expensive siya. Nasa expensive, yes, affordable siya pero malayo yung kanilang difference. Ayan, 4,999 at 6,499 for the 4GB 64 at 4GB 128 respectively. So kung mapapansin nyo, when it comes sa presyo ni Oppo A3X, lalo na yung 4GB 64, 4,999 is, I think, 4,999 is medyo hindi 50-50 na tayo sa 64. Pero yung SRP niya kasi is 5,499. Sale lang siya or mas mura lang siya sa official store ni Shopee, kaya 6,499 siya. Tapos yung isa nga is almost 7K ang SRP niyan, 6,999, 4GB 128, pero ngayon is 6,499 siya. So mas mura nga siya sa official store ni Shopee, kaya nga kung interested kayo bumili ng mga smartphones na to, ayan yung ino-offer natin, isa sa description box yung link ng mga products na to kung interested kayo bumili ng Infinix Smart 9 or the Oppo A3X. Again, mas mura po sa online. So, I suggest nga bumili kayo sa online store kasi mas mura talaga siya. So, next dito tayo sa mga difference sila sa isa't isa. Unahin muna natin sa display. Screen size, resolution ay almost the same lang. 6.67 inches IPS LCD display with Full HD with HD Plus 720p by 1600 pixels. So, pareho sila ng resolution. Nagkakaiba lang sila mga ka-J-Vlog when it comes sa refresh rate. Dahil biruin nyo yung mas mura na Infinix Smart 9 ay mas maganda po yung refresh rate niya. 120Hz screen refresh rate na kasi ang ma-offer ng Infinix Smart 9 compare sa Oppo A3X na 90Hz screen refresh rate. So, medyo medyo nakakalungkot lang sa side ng mas expensive na brand ng Oppo compare dito sa mas mura na Infinix Smart 9 na mas maganda pa yung ma-offer niya na refresh rate. So, when it comes sa ibang specs ng display, almost the same lang naman. Next, sa OS. Sa OS naman dito, advantage ni Oppo A3X dahil si Oppo A3X ay merong full Android OS compare sa Infinix Smart 9 na sad to say naka-Android Go Edition siya. I don't know bakit nila ito Gino Edition kasi si Oppo si Infinix Smart 9 ay naka-Helio G81. Na usually mga ka-J-Vlog, yung G81, nakikita natin yan sa mga ibang smartphone brands na naka-full Android OS. So, I don't know bakit na nila ginawa tong Go Edition. Kayang-kaya naman ng G81 i-handle ang mga full version ng mga applications. So, yan yung advantage ni Oppo A3X dahil full Android version siya compared dito kay Infinix Smart 9 na naka-Android Go Edition. Pero, yun nga, when it comes sa Go Edition naman ng Smart 9, na-try na natin yan, kaya naman niyang i-handle yung mga full versions ng mga OS or ng mga applications. Meron lang talaga certain limitation when it comes sa Go Edition. Meron tayong mga application na hindi natin makikita or meron tayong mga certain features na hindi natin magagamit. For example, meron certain features sa Android 14, full Android 14 na hindi natin makikita sa Android 14 Go Edition. So, yun yung pinaka-huge advantage ng Oppo A3X
dito sa Infinix Smart 9. Pero hindi naman meaning na Infinix Smart 9 is Go Edition, pangit naman siya as long as yung mga full versions naman ng Android, as long as yung mga full versions naman ng mga OS, or as long as yung mga full versions naman ng mga applications ay working properly dito sa Infinix Smart 9 is good to go naman siya. Next, sa RAM at ROM. Sa RAM at ROM nila, pantay-pantay naman when it comes sa RAM at ROM. Meron tayo ditong pareho na variant ng Smart 9 sa Oppo A3X, which is 4GB 128, na ang presyo nung sa Oppo A3X is 6.5. Kung makikita nyo naman sa Shopee, mura pa ngayon kasi almost 7,000 siya. Sa Infinix Smart 9 naman is 4.4 or 4.5. 4GB 128 na po yan. Pero kung makikita nyo, wala yung difference nila is almost 2,000 pesos. Siyempre sa may ibang consumers ay napaka-importante ng 2,000 pesos. Kaya marami pa rin magde-decide, ano ba, magmumura ba ako ng smartphone na Infinix Smart 9 o dito ako sa mas expensive? Pareho lang naman sila ng RAM. Mamaya, sa conclusion, isi-share ko yung thoughts ko about dyan. Pero maganda sa Infinix Smart 9, may in-offer pa siya mas mura na variant, 3GB 128 and 3GB 64. Pero kung ganun lang naman, few hundreds lang naman ang mga difference, I suggest go for the top of the line variant na 4GB 128, 4.5 lang naman din mga J-Vlog, mura pa din. Next sa camera. Camera specifications, clear winner dito si Infinix Smart 9 dahil 13 megapixel ang kanyang front. Ang rear camera compare sa Oppo A3X, ang rear camera niya is 8 megapixel. 5 megapixel naman ang front ng Oppo A3X, 8 megapixel naman ang front ng Infinix Smart 9. So when it comes sa specs, clear winner dito ang Infinix or yung mas affordable na Infinix Smart 9. Next mga J-Vlog sa speakers. So sa speaker, huge advantage din ng mas affordable na Infinix Smart 9 dahil dual stereo speakers po ang Infinix Smart 9 compare dito sa mas expensive na single speaker lang. Ang maganda kasi dito sa Oppo A3X, kahit single speaker siya, meron siyang feature na up to 300% volume. So, pwede nyo pang lakasan yung volume niya even though single speaker lang siya. Pero alam nyo naman, pag single speaker pero malakas, syempre naapektuhan din yung bass quality. Kaya, for me, mas maganda yung dual stereo compare sa mono na mas malakas kasi minsan nagtutunog lata siya. Pero although dito sa Oppo A3X hindi naman nagtutunog lata, maganda rin naman. Pero parang kulang talaga yung bass niya when it comes sa mono na malakas. Compare dito sa Infinix Smart 9, dual stereo, at meron din siyang feature na makikita natin sa Oppo A3X na 300% volume. So maganda yon, dual na nga, 300% volume, solid ang speaker na mas affordable na Infinix Smart 9. Next na mga J-Vlog sa battery and sa charging rate. So dito po sila nagkakalayo. Sa battery kasi ng Oppo A3X is 5.1 compare sa Infinix Smart 9 na 5K. Pero ito ang huge advantage talaga to be honest ng Oppo A3X dahil 45 watt fast charging siya na sad to say po, 10 watts lang ang Infinix Smart 9. So hindi pa siya naging fast charging. So I think useless yung Type-C ng Infinix Smart 9 kasi slow charging siya. Kasi alam niyo naman ang Type-C nakadesign yan for fast charging feature and of course fast data transfer. Kung USB Type-C yan, tapos naka 10 watts, ba't ginawa mo pang Type-C? Para reversible siya or para modern yung kanyang port. Modern nga port mo, slow charging naman, nakakalungkot naman yon. Pero dito sa Oppo A3X, bawing-bawi, 45 watts, napakatulin yan. Yung 5.1 na yan, mga J-Vlog na milliamp hour battery capacity ng Oppo A3X, napakadali lang po niya yan, mafu-full charge. So, yon, a huge advantage ng Oppo A3X when it comes sa battery and fast charging. Sila mga J-Vlog, yung kanilang advantages sa isa't isa, hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphones na to. So ayan mga J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang magandang bilhin? The Oppo A3X ba or the Infinix Smart 9? To be honest, ito ang malupit dito. For me, kung ako pipiliin when it comes dito sa dalawang smartphone na to, ang una kasing papasok sa utak ko is presyo. Kasi yan yung almost sa consumers dito sa Philippines, presyo ang una nilang priority. Kasi syempre, dito tayo sa Pinas yung mga brands sinusundan kung ano yung mas piniprefer ng consumer. Mura na magandang specs. For me, when it comes sa ganyang mindset, I'll go for the Infinix Smart 9 talaga. Kasi hindi lang siya mura. Meron pa siyang advantage na dito sa mas mahal na Oppo A3X. Okay sana Oppo A3X to be honest mga J-Vlog. Okay naman siya. Pero the main problem is yung binibigay nilang RAM at ROM sa mga ganyang halagang smartphone. Kung sa 6.5, 8GB 256, sulit. Kahit nga sana 8GB 128, di ba, nabigyan sana tong Oppo A3X, mas sulit na rin siya. Compare naman sa 4GB 128, to be honest, 4GB of RAM sa presyo na 6K, 7K is not enough in today's time.
maganda na talaga dyan, minimum is 6 GB of RAM or at least 8 GB of RAM na ang in-offer. So, yun lang naman ang huge disadvantage ng Oppo A3X, yung RAM at ROM at yung presyo hindi nga bagay. So, again, panalo dito when it comes sa affordability. Medyo okay din yung specs na ma-offer ng Infinix Smart 9 for me. Pero syempre, ang pinaka main problem lang ng ng Infinix Smart 9 is yung charging talaga. Yun lang talaga ang pinaka main problem dito is yung Go Edition. Again, yung Go Edition naman, nasusolusyonan naman yan kasi meron na gumagana, as long as gumagana naman yung mga main apps, 'di ba? All goods yan for me. Pero yung charging talaga sasakit ulo nyo dito kasi matagal talaga siya mag-charge kasi 10 watts lang siya. At yun naman talaga panalo ng Oppo A3X. So again, for me, when it comes dito sa phone comparison, clear winner dito si Infinix Smart 9. Pero meron din namang magaganda advantage si Oppo A3X. Pero sana mas affordable siya. Kung mas affordable or babagay din ng... kung mas affordable si Oppo A3X at papantay siya sa presyo ng Infinix Smart 9, baka po iba ang usapan dyan. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison, hopefully nakatulong po sa inyo to, sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphone na to. At kung interested kayo sa Infinix Smart 9 and the Oppo A3X, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box, i-check nyo na.